Good morning guys. Nakakagulat na balita, no? Aba, umpisa na pala ng training this week. Ito yung nabigla tayo kasi ang pinaghahandaan natin yung derby sa summer. Kalapati natin, unti-unti natin kinokondisyon at yung pinakamalayo nga nilang na ito sa north is yung Mabalacat, Pampanga pa lang. Tapos hindi natin inaasahan, meron pa palang derby ngayong December. And meron tayong na-load na 3 warriors, no? Going back, tamang-tama yung ating training sa Mabalacat, Pampanga dahil halos karugtong na rin nun ay Tarlac na, no? So meron pa ring challenge, pero yun nga, yun yung challenge talaga na kailangan nating pasukin. Kailangan maitos natin sila ng malayo. Gagamitin natin yung mga ino-offer na training ng club para hindi tayo masyadong magastusan kasi mura lang naman yung bayad sa sa paglo-load, no, sa pagbabasket para sa training. Kaya yun, ginulat talaga tayo dahil hindi natin inaasahan na meron na pala tayong pwedeng salihan na training. So ngayon, bali nung November 28, kinagabihan, kasi galing pa kami ng pasyalan ng pamilya, Tuesday yon, November 28. Pagdating ng gabi, mga bandang alas 6 kami dumating. So pinakain ko pa yung mga kalapati ko, and bandang mga alas 7, tsaka ako pumunta dun sa loading station. Yun, kaya meron akong video, isasama ko dito sa vlog ko, yung pagpunta natin dun sa loading station. Nakakatawa nga kasi nataranta ako dun sa pagpunta sa paglo-load doon. Hindi ko na videohan talaga yung mismong pagpasok ng kalapate dun sa basket nila, no? Pinaalala pa sa akin ng tropa na, uy, ilolod, ibibidyohan mo ba yung yung iba-vlog mo ba tong pag-load? Sabi ko, ay oo nga pala. So sobrang excited at kaba, taranta dahil first time kong magte-training sa club, first time kong mamimit yung mga ibang pansier doon. Although kilala ko na yung coordinator nung bumili akong singsing, tapos nakakausap ko siya sa chat nung nagpasukat ako, pero hindi yung talagang pupunta ako ng loading station. Wala pa akong experience na ganun na nagsakay ako ng kalapate. So lahat to bago sa akin. Kaya nung punta ako doon, parang nablangko ako, no? Ang iniisip ko na lang is maisakay ko yung kalapate agad, tapos magbayad, tapos alis na. Yung iba, nakachat ko yung iba na nakakatuwa nga, shoutout sa coordinator namin dito sa Apalit, si Boss Abe. Pinakilala niya ako doon sa ibang fancier dito sa Apalit, tapos sabi niya nagbablog daw ako. So yun, siya nga pala doon sa mga tropa natin dito sa Apalit, yung mga fancier, please support my YouTube channel, Ebong Lock TV. So sama-sama tayong matuto sa pag-aalaga at pagkakarera ng kalapate, no? So kaya kung may mga suggestion kayo, mga tropa natin dyan sa Apalit, kontakin nyo lang ako sa Messenger. May gusto kayong content, lock visit, sabihin nyo lang. So paplanuhin natin yan. Ayan, so going back dun sa experience natin dun sa loading, talagang para akong bata, no? Talagang dahil inexperience nga, newbie. So yun, nakalimutan ko na mag-vlog. So naipaalala lang sa akin ng tropa, kaya meron akong short vlog doon sa loading natin. And panoorin nyo. Ayan, so bali 3 yung niload natin. Isang yung Grizzle, tapos si Dark Check, at saka si Young Bird na check. Okay, going back to sa training, start ng November 28, and
matatapos to mga last week of December. Dahil ang naka-schedule, tentative schedule ng Derby is December 29 kung hindi ako nagkakamali. So halos isang buwan yung training and merong 13 toss na gagawin sa loob ng isang buwan. So imagine niyo halos 3 beses magtotos, no? 3 beses magtotos sa isang linggo. So nakaka-excite, no, kasi talaga ito na yun. This is it, guys. Kaya yung 3 warriors natin, tuloy-tuloy na to. Kung hindi sila magkakasakit, hindi mawawala sa training, hopefully makasali sila sa Derby. So ayun, ito na. So kaya tuloy-tuloy na yung vlog natin. Every week mas madami tayong vlog para masubaybayan nyo yung mangyayari dito sa evening. Dito tayo sa loading station, first training, no, sa King of the North Derby. So first time natin sasabak sa training ngayon, kaya hindi ko alam. So dito tayo sa Apalit loading station. Ayan. Sa Taranta ko, dahil first time ko, hindi ko na i-vlog yung yung pagsakay ko sa kalapati ko. Paalis na nga sana ako eh. Bigla ko naalala, kailangan ko palang i-vlog. Ayan. So yung kalapati natin nandun sa baba, sa pangatlo. Nakasilip po. Yung grizzle, yung dark check, at saka yung checkered na young bird. So yung si Opal hindi ko muna na-load kasi binunutan ko ng pakpak. So sayang nga pero iniisip ko kasi kung ilo-load ko siya baka hindi makauwi. Kaya para sigurado tayo hindi na muna natin siya ni-load. So baka hindi na siya makasali ng karera. So titingnan natin. Yan, so meron tayong 3 niload ngayon sa training. So abangan natin bukas ng umaga. Yan. So dito tayo ngayon sa loading station. Yan. So tingnan bukas, update ko kayo kung makauwi yung ibon natin. Ang toss sa Concepcion, Tarlac. Diba nakapag-toss tayo sa Mabalacat, Pampanga. Tama-tama. Timing yung toss natin doon kasi magkalapit lang yun yung susunod na medyo malayo yung Concepcion. So ayan. So hanggang dito na lang. So abangan natin. Good morning guys. Naku, mukhang smash pa yata yung first training natin Tingnan nyo yung kalangitan Pambihira, umulan kaninang umaga. Basang-basa yung sahig. Tapos hindi mala sumikat yung araw ngayon. Konting-konti lang. Pero wala nang ulan ngayon. Although maulap ang kalangitan. Tingnan nyo, sobrang ulap. So, grabe yung experience ng mga warriors natin, guys. Unang bitaw pa lang sa training, smash agad. Makauwi kaya sila. I-update ko kayo mamaya. Good morning again everyone. Time check around 7:55 AM. Medyo sumikat na yung araw. Tingnan natin kung nakabalik na yung mga warriors natin. Tapos ko maglinis ng aviary, ngayon pa lang ako aakyat dito sa loob. So nagdala ko ng vitamins. May kasama ng parang electrolytes yan para kung sakaling dumating sila may pang recover. So tingnan natin. Akit tayo sa loob. Yun, medyo sumikat na yung araw. Tamang tama. Kung na-release man yung ibon na yung mga kalapate makakauwi naman sila siguro. Pero kanina talagang maulan. Sabi ng tropa na taga Balacat, yung nilok visit natin nun, nung umaga umuulan pa sa may bandang Balacat. 3 yung tinos natin. Ayun si Grizzle
Uy, Grizzle. Naku, Grizzle pa lang nandun. Pero may nakikita, may naririnig ako doon sa taas. Si Grizzle, wala pa yung batcher natin, tsaka yung young bird Tingnan natin. Kasi tayo. Oh, ayun yung young bird. Nakauwi yung young bird, oh. Naku, yung batcher natin. Yung paborito natin. Yung pa hindi nakauwi. Yan, uwi na. Pasok na, pasok. Pasok. Pasok na, pasok. Nakauwi yung ano natin yung veterano. Kaya silipin nga natin ulit. Sandali. Yun pa naman yung inaasahan mong uuwi, tapos hindi pa nakauwi. Yung young bird natin mukhang kasi molting ito mukhang basang-basa. Pasok, pasok. Pasok. Ayun, pumasok na. Silipin natin ulit. Ang tindi naman ng Grizzle na yun. Parang hindi ininda. O yun sila, yun yung young bird. Yung checkered dark check ang hindi nakauwi. Bakit hindi siya nakauwi? Anong nangyari? Gutom na gutom tong Grizzle, yung young bird natin mukhang na pagod so kailangan i-condition natin sila para doon sa next training, no? Tingnan nyo yung Grizzle, medyo tikwas yung balahibo niya sa ilong, mukhang talagang pagod, na stress, pagod yan. Naiwanan ko ng pagkain kahapon, ito gutom na gutom, kumain agad. Bigyan natin ng vitamins para makarecover. Tapos pahinga muna sila. Kailangan makarecover sila. Mukhang napagod talaga Tingnan niyo yung Grizzle. Binawasan ko na yung kalapati dito, no? Tinanggal ko muna yung 4 na breeder para hindi sila ma-stress, so makapagpahinga sila dito. Ayan, so gagawin natin, tatakpan natin yung yung lona, tataas natin para hindi masyadong bayuhin ng hangin, para makapagpahinga sila. Abangan natin yung dark check natin, hindi nakauwi. Ano kaya nangyari doon? Yun pa naman yung inaasahan, misa talaga kung ano yung paborito mo, yung pa hindi nakakauwi. O baka naman nandito lang sa mga ilalim. Wala talaga A few moments later. Guys, habang naglilinis ako ng painuman ng ibon, ng kalapate, may narinig akong gumalaw yung trapdoor. Hindi ko alam, baka dumating na yung dark check natin. So hindi ko kasi alam kung anong oras ni-release yung mga ibon, kaya hindi ko rin dinantayan sa bubong. Dahil ginawa ko, nagpalipad ako nagpakain na ako ng mga ibon natin sa aviary dahil nga magba-brown out ng 8 o'clock. So tingnan natin, may narinig akong may parang lumanding sa bubong tapos gumalaw yung trapdoor. Sino kaya yun? Meron lang kayang lumipad dun sa aviary? Tingnan natin. Ayun si dark check, dumating na. Nice, nahuli. Yun si dark check, kompleto, ayos. Medyo pag tinignan mo, stress din siya. Uminom na siguro yan.
Ayan oh. Medyo parang nasusuka pa eh. Pahinga muna siya. Dapat pala hindi ko muna nilagyan ng pagkain sa kulungan para medyo makapagpahinga, kasi baka mamaya mabigla sila pag kumain. Pero sige, learning yan, susunod na training. Kasi kagabi pinakain ko sila, eh hindi naman kumain kasi medyo madilim na eh. Bago ko i-load, nilagyan ko ng pagkain, so hindi ko na naialis yung pagkain. Kaya ngayon umaga meron na dyan. Ayan si Dark Check, kompleto. Sige, pahinga muna kayo. Itataas ko yung ayan, so tinaas muna natin yung lona. Ganyan talaga itsura niyan eh, para naka-cover, so hindi masyadong babayuin ng hangin kapag nasa perch sila. Ayan. Sige, pahinga muna kayo. 3 out of 3. Congratulations. Ayan yung mga tatlong warriors natin. So kumakain na. Gutom eh. So inom na kayo ng ano, pang recover. Very nice. Sige, so hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching. Bye bye.